Kapag sinabi kong may amplifier ako para sa'yo na nagkakahalaga ng 200,000 piso, anong unang papasok sa isip mo? Baka sabihin mo, grabe naman, amplifier lang yan ah. O baka naman, ano bang meron dyan para umabot ng ganyang presyo? At honestly, valid na tanong yan. Dahil sa presyong ito, pwede ka nang bumili ng magandang speakers, pwede ka nang bumili ng AV receiver, pwede ka pang makapagbakasyon. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang NAD M10 V3 ay hindi lang basta amplifier, streamer na, DAC na, preamp na, room correction system pa. At sa maraming setup, ito mismo ang buong puso ng iyong audio system. Kaya sa video na to, sasagutin natin ang 4 na tanong. Kung bago ka pa lang sa audio world, baka hindi mo pa gaanong naririnig ang NAD. Pero sa mga audiophiles, isa ito sa mga pinakaginagalang na pangalan sa industriya. Ang NAD ay nangangahulugang New Acoustic Dimension. Mahigit 50 taon na silang gumagawa ng audio equipment at kilala sila sa isang bagay. Hindi sila nakatuon sa flashy specs. Mas importante sa kanila ang tunay na performance at musicality. Kaya kahit hindi kasing sikat ng ibang mainstream brands, marami sa mga seryosong audio enthusiasts ang nagtitiwala sa NAD pagdating sa purong kalidad ng tunog. At ang M10 V3 ang isa sa kanilang pinakamodernong produkto. Ito ang bahagi na talaga nagpapaiba sa M10 V3. Noong araw, kailangan mo ng hiwalay na streamer, DAC, preamp, power amplifier, at minsan room correction processor pa. 4 o 5 kahon agad. Maraming cables, maraming remote, maraming sakit ng ulo. Pero sa NAD M10 V3, isang box lang, idagdag mo lang ang speakers mo, tapos na. At dito nagsisimulang maging interesting ang usapan. Huwag kayong magpaloko sa maliit nitong katawan. Ang M10 V3 ay may 100 watts per channel gamit ang NAD Hybrid Digital and Core Class D amplification. Sa totoong paggamit, kaya nitong patakbuhin ng karamihan ng bookshelf at floor standing speakers nang walang problema. Sa katunayan, maraming reviewers ang nagulat kung gaano ito kalakas para sa laki nito. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sikat ang M10, meron itong BlueOS platform built-in. Ibig sabihin, pwede kang mag-stream ng Spotify, Tidal, Qobuz, Amazon Music, internet radio at marami pang iba. Diretso sa amplifier, wala nang external streamer na kailangan. Meron itong upgraded ESS Saber DAC na responsable sa pag-convert ng digital music papunta sa analog signal. Sa simpleng salita, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit malinaw, detalyado at refined ang tunog nito. Parang translator ng music. Kung mas maganda ang translator, mas malinaw ang mensahe. Ito marahil ang pinaka-underrated na feature. Maraming tao ang nag-upgrade ng speakers, nag-upgrade ng amplifier, pero nakakalimutan ng isang bagay, ang kwarto. At minsan ang kwarto mismo ang pinakamalaking problema sa tunog. Kasama sa M10 V3 ang calibration microphone. Susukatin nito ang acoustics ng iyong room at i-adjust ang tunog para mas accurate at balance. Para kang may audio engineer na naka-duty 24/7. Isa lang bang subwoofer ang maganda? Hindi. 2 at alam ito ng NAD. Kaya may dual sub-outputs ang M10 V3 para sa mas pantay at mas control the bass response sa buong kwarto. Ito ang feature na magugustuhan ng mga audiophiles. Kapag gusto mo mag-upgrade sa future at gumamit ng external power amplifier, pwede. Hindi ka nakakulong sa internal amplifier ng M10. Habang lumalaki ang system mo, pwede ring sumabay ang M10. Worth it ba ang halos 200,000? Ito ang pinakamahirap na tanong at ang sagot, depende. Kung entry-level speaker ang gamit mo ngayon, hindi. Pero kung naghahanap ka ng premium all-in-one solution, ayaw mo ng maraming boxes, ayaw mo ng maraming cables, ayaw mo ng komplikadong setup, at gusto mo ng eleganteng device, streamer, DAC, amplifier, room correction at control center na, dito nagsisimulang magkaroon ng sense ang presyo nito. Sa katunayan, kapag binili mo ng hiwa-hiwalay ang streamer, DAC,
amplifier at room correction system, posible pang mas mahal ang gastos mo. Pero para sa amin, ang NAD M10 V3 ay hindi para sa lahat, pero para sa tamang tao. Isa ito sa pinaka-complete at pinaka-eleganteng audio solutions na mabibili sa ngayon. Maliit, maganda, madaling gamitin, at higit sa lahat, tunog hi-fi talaga. Pero gusto naming malaman ang opinion nyo. Kung may budget kayong 200,000 para sa audio system, bibili ba kayo ng all-in-one amplifier tulad ng NAD M10 V3 o mas gusto nyong bumuo ng separate system gamit ang hiwalay na streamer, DAC at amplifier? Comment nyo na yan sa baba. At kung nakatulong ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para sa marami pang hi-fi reviews, setup guides at audio tips. Maraming salamat sa panonood at gaya ng lagi naming sinasabi, good sounds, great times, and high five!